Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, magbigay lang po tayo ng reaction po mga kabida, no? Dito ho sa balita po ng Inquirer.net. Muntik na po akong nahulog sa upuan po nung nabasa ko itong balitang ito. Ano po mga kabida? Uutang muli ang gobyerno, At hindi lang po billions of pesos ang uutangin po natin mga kabida, kundi trillions of pesos po. Nako po, ang laki na po yung utang ng Pilipinas mga kabida kung magkaganon, Okay? Kung isusumat total po natin mga kabida, yung utang po natin ngayon ay nasa 17 trillion pesos na po. Plus, uutang daw ang gobyerno ng 2.7 trillion pesos po mga kabida para lang po punan yung budget deficit po natin o fiscal deficit po natin for 2026. Almost 20 trillion na po yung utang po ng gobyerno kung magkaganon po mga kabida. Eto, babasahin ko lang po itong article po ng Inquirer.net mga kabida. Government seen to borrow 2.7 trillion pesos to cover fiscal deficit in 2026. The government is expected to borrow around 2.7 trillion pesos to finance the anticipated fiscal deficit of 1.6 trillion pesos for the 2026 national budget. The House of Representatives Congressional Policy and Budget Research Department, or CPDRD, said in its report. The CPBRD, in a series of analysis in the 2026 National Expenditure Program on NEP released on Monday, said that under the proposed budget, 2.1 trillion pesos will be borrowed from domestic sources, while 627.1 billion pesos will be sourced externally, or 77% from the domestic lenders and 23% from foreign firms. Ang sabi po dito mga kabida, in financing the fiscal deficit, the government can typically employ one or a combination of strategies to close the budget gap: borrow, expand the money supply, increase taxes, and or decrease expenditures. In recent years, approximately 75% of government's borrowing have consistently come from domestic sources, CPBRD said. Ayan. So, yun po, mga kabida. Para lang po punan yung anticipated fiscal deficit po natin na aabot po ng 1.6 trillion pesos, kailangan daw tayong umutang po muli, ng panibagong 2.7 trillion pesos po mga kabida. Ang laki talaga. Ano na kayang mangyayari po sa Pilipinas o dito mga kabida, kung nabalot na po tayo sa utang po. Okay? Kakayanin pa kaya ng gobyerno po mga kabida na bayaran itong utang na ito? Kasi yung projection po na aabot po ng 20 trillion pesos yung utang po ng gobyerno mga kabida, sa 2028 po. Mas mauuna po dito mga kabida. Okay? Ng 2 taon, yung magiging 20 trillion pesos po mga kabida ang utang po ng Pilipinas. Dahil dito sa na-project po nilang 1.6 trillion na fiscal deficit po for 2026. Ang tanong kasi dito, nasaan na pala yung pera po natin? Bakit po tayo nagkaroon po ng deficit? Yun yung malaking tanong . Tama yung sinabi po mga kabida ni Senator Marcoleta noong kasagsagan po ng campaign period na lumulobo po mga kabida yung ating budget deficit taon-taon. Okay? Hindi lang po millions of pesos kundi billions of pesos na po. Kaya nga ang ginawa daw ng gobyerno bilang strategiya po mga kabida umuutang. Okay? Mula sa either external or domestic lenders. Okay? In fact, ang nangyari po sa Venezuela po, mga kabida, umabot sa point na kahit na po yung pera po nila, nasa daan na po, nagkalat na po sa daan, pero wala kong kumukuha po mga kabida kasi
wala na pong value eh. Baka yan po yung mangyari po sa atin mga kabida, no? Na baka dumating ang panahon po, ano, na wala na pong value yung pera po natin dahil wala na po. Mas malaki pa po yung utang natin kumpara po sa ating resources po mga kabida, assets po ng Pilipinas. Diba? Ang tindi? Kaya nga, nagtataka nga ako eh, kung bakit ganito ka bilis yung paglobo ho ng utang po ng Pilipinas. Uutang dito, uutang dyan. Eh, parang walang katapusan na po yung utang po ng Pilipinas. No, sa unti-unting paglaki po ng utang po ng Pilipinas ngayon mga kabida, ano ba ang nangyari po? Nagkaroon ho ba tayo ng mismanagement po ng ating pera, ating resources po, ano, mga kabida? Kung bakit umabot po tayo dito sa ganito kalaki yung utang po ng Pilipinas? Nagtataka nga ako eh. Saan napunta yung pera po natin? Di ba maraming pera ang Pilipinas mga kabida, ang daming resources po eh. Pero bakit ganito po tayo? Utang dito, utang doon, ano? O parang wala na pong katapusan yung pangungutang po natin, ano po? Hanggang umabot po sa point at panahon po mga kabida na baka hindi na po tayo makaka-recover. Nababahala ako dito, ano? Sa plano ho ng gobyerno na uutang po ng 2.7 trillion pesos po mga kabida. Ngayon lang ito eh. Kung ikukumpara po natin sa mga previous administrations po mga kabida, no? Ngayon lang ito kabilis, ano? Yung pangungutang po ng Pilipinas, ano po? Hindi po kayo nababahala, mga kabida? Hindi po kayo natatakot para ho sa future po ng mga anak ko ninyo? Okay, dahil ho dito sa lumulubong utang po natin. In fact, kahit na po yung mga hindi pa po napanganak, sasabihin na naman po ng mga pilosopo po mga kabida, eh, bakit? Kung hindi tayo uutang, ano pong gagawin po natin? Eh, mag-raise po tayo ng taxes. Eh, aangal naman po itong mga Pilipino. Okay? Dahil panibagong taxes na naman. Eh, better na lang, eh, uutang po tayo at wala hong i-raise na taxes. Ano po? Eh, maliban po dyan sa taxes, wala na po bang ibang paraan para po hindi po tayo uutang at hindi po lalaki yung utang po natin? Sa bagay, ito naman po yung argumento po ng mga elitista po, ano, mga kabida. Yung sinasabi po nila na normal lang po yung umutang kasi po yun yung kalakaran po. Hindi po lalago ang isang bansa kung hindi uutang. Kaya nung nakita ko yung video, yung budget deliberation po mga kabida noong 2024, ano, kung saan po ay ginisa po ng husto ito kung si dating Congresswoman Stella Kimbo mga kabida, no? Okay? Kung bakit po taon-taon lulubo yung utang po natin, ano po? Eh dahil kailangan daw nating umutang para makasurvive po tayo at para lalago po yung ating ekonomiya. Kasi yung pangungutang daw ay normal lang po daw yun mga kabida. Eh kahit na yung mga malalaking bansa daw ay umuutang pa rin, ano? Dahil yun daw yung dapat para daw lalago ang ekonomiya, maging stable daw ang ating ekonomiya po mga kabida, ano po? Ganun yung konsepto, ganun yung mindset mga kabida nila, no? Okay? Hindi ba pwede na kahit isang taon po hindi tayo uutang? Eh parang taon-taon na lang po tayo umutang ho dito mga kabida, no? Kaya ganito kabilis lumaki yung utang po ng Pilipinas. Ganito kabilis na nasa almost 20 trillion na po yung utang ng Pilipinas, mga kabida, no po, no? Okay? So dapat maghunos dili ang gobyerno ho dito. Kung totoo itong balita po mga kabida ng Inquirer.net, eh dapat pag-isipan muna. Okay? Kung kakayanin ba natin in the future ito kung utang po ng Pilipinas. Eh kaya naman po kasi malaki po yung resources po ng Pilipinas. Marami po tayong pera. O ganung mga argumento, ano, mga kabida. Eh bakit antayin pa natin yung panahon po na baka hindi na natin kakayanin po makabida yung pagbayad ho sa utang po natin. Alright? So yun lang po mga kabida. Yun lang aking simpleng pananaw po. Ano? I don't know kung yung aking pananaw ay kakaiba doon ho sa mga ekonomista. Doon po sa mga
magagaling. Ano? Basta sa simpleng pananaw po ng isang Pilipino, nababahala talaga ako dito ho sa sitwasyon po natin, ano? Yung plano ho ng gobyerno na uutang muli ng 2.7 trillion pesos po makabida. Okay? Pagbababa na po sa kanyang termino ito ho si Pangulong Marcos, lumobo na po, ano? Aabot na po ng 20 trilyong piso mga kabida, no? Ang utang po ng Pilipinas. So para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.